Magandang oras mga kababayan, mga kagulin boy. Meron tayong nakalap dito na balita. Kahapon lamang ito kumakalat na meron daw resolusyon ang Senado na i-dismiss ang impeachment case o impeachment trial ni BP Sara. Totoo ba kaya ito? O ito'y gawa-gawa lamang? Pero ayon kay Manila 2Hits, isang ka-vlogger natin na ating kababayan ay nagsasabi na si Ping Lacson daw, Senador Lacson, ang nakakuha ng isang kopya nito. At narito sa ating video ngayon, courtesy sa atin ni Manila 2Hits, atin panoorin ang resolusyon na ito na nagsasabi na dismiss na daw o i-dismiss ang impeachment case ni BP Sara sa Senado. Narito ang video. Kinumpirma ito mga kababayan ni Senator-elect Ping Lacson na kumakalat ngayong araw ang isang proposed Senate resolution na humihiling sa mga senador na ibasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. O sabi ni Lacson, wala pang pirma ng sinumang senador ang kopya ng naturang resolution na kanyang hawak. So malamang ito ay draft mga kababayan. At ito basahin lang natin yung sabi ng ating mga kababayan. Kung ito raw ay may papasa, grave abuse of power can now be raised to the Supreme Court. Ayan mga kababayan, pwedeng sampahan ng reklamo ng taong bayan itong Senado. Ito po ay accountability. Kailangan paliwanag mo sa taong bayan, Sara Duterte, kung saan mo dinala ang milyong-milyong confidential fund ng DepEd at ng Office of the Vice President. Pero mga kababayan, nakakalungkot, ito kumakalat na. Meron pong resolution na ibasura itong impeachment complaint kay Sara Duterte. Ito, so yan ay totoong kopya yan, pero blanco pa, wala pang nakapirma na isang Senado. Pero mamaya papakita natin si Tolentino pala, itong si Tolentino ay pro pro Sara Duterte pala ito, dahil isa siya sa nagsasabi na wala na daw bisa ang 19th Congress na naghain ng petisyon o kaso kay BP Sara. Wala na daw bisa yun kasi mag-expire ng 19th Congress at ang uupo ay ang 28th Congress ngayong June 30. Kaya ibig sabihin yan ay maka-BP Sara itong si Tolentino, itong senador. Kaya ito atin pakinggan, courtesy video sa atin ng ating mga ka-broadcaster sa One TV. Ito atin panoorin. Sir, kanina may sinasabi kayo na parang magiging functionally dismissed na itong usapin ng impeachment kapag hindi natapos by June 30. Tama po ba? Correct po. Because unlike span po ng isang impeachment case, is tied up with the Congress where it was brought before as a case. So when that Congress expires, the impeachment case terminates. Yan, ito'y isang napaka-fake news. Ako'y nagtaka, attorney ba itong si Tolentino? Parang hindi niya alam ang batas ng impeachment. Yan ay in-explain na sa atin yan. Nilecturean tayo ni Attorney Bueno nung nakaraang video ko na hindi pwedeng matigil ang impeachment kahit na nagbabago na ang mga nakaupo sa Congress at Senado. Dahil kapag naumpisahan ang impeachment trial ay kahit anong bagong Kongreso o Senado ang uupo dyan, ay patuloy na yan kasi na-submit na yan. Lalo na kapag nabasa na yan sa June 11 ng mga articles na yan, ibig sabihin ay to proceed na yan. Forthwith proceed. Do not delay, di ba? Patuloy. Hindi lang patuloy pero mabilis na aksyon ang ibig sabihin yan. Yung forthwith to proceed. Kaya merong pagkakamali ang Senado, meron silang kasalanan. Hindi sila nagmamadali dahil yan kay Escudero. Maraming ang nag-scrutinize kay Escudero dahil sa ginawa niyang 2 beses na dinidelay niya ang impeachment trial to give leeway para mabigyan ng pagkakataon si BP Sara na gagawa ng mga hakbang
kung ano man yan. Ito na yata yung petisyon na ginawa ngayon na isawalang bisa na ang impeachment trial dahil sa opo na ang 28th Congress at nag-expire na ang nakaraang Kongreso. Pero sa technicality ng batas, ayon sa ating mga magaling na attorney, ay hindi pwedeng itigil yan kasi yan ay commitment ng Senado. Hindi pa yan natapos, pero na-submit na sa Senado ang articles of impeachment. Ibig sabihin, forthwith to proceed na, do not delay, wag i-delay, at bilisan ang aksyon. Hindi pa umaksyon eh. Hindi nila binasa kasi kapag binasa na yan, ay umpisa na yan ng impeachment. Kaya hindi nila binasa, dinidelay nila eh ng Senado. Kaya si Coco Pimentel lang pumapalag dito, saka si Risa Hontiveros. At itong si Tolentino, akala natin alyansa to eh. Hindi pala. Nagkakamali pa rin si PBBM sa pamimili ng mga tatakbong senador. Nako, lumalabas na ang mga kulay eh. At itong si Tito Soto pala ay ano lang to, parang dalawang side lang siya. Parang neutral si Tito Soto. Kasi tatakbo pala yung Senate President yan at kalaban niya si Escudero. Kaya siguradong talo siya, di ba? Kasi ang iboboto siguro sa Senado ay si Soto. At siya rin, kahit taong bayan ang tatanungin, Escudero versus Soto, ay doon na sila kay Soto kay Escudero. Di ba mga kababayan? Kasi kitang-kita naman natin ang galaw ni Escudero. So ito, Francis Tolentino, attorney kaya to o hindi? Sa palagay ko hindi. Hindi niya alam ang rules of impeachment na kapag naumpisahan na, forthwith to proceed na, wala nang delay. Di ba? Ang nasa batas ay kapag naisubmit na yung petisyon na yan ng Kongreso, which is pinirmahan ng 230 yata ka congressman, majority 3/4 ng number ng Congress, lahat pumirma, kunti lang ang hindi. Kaya pasok na siya sa impeachment kasi 3/4 sa congressman ang pumirma pabor sa impeachment ni VP Sara. At na-receive na ng Senado, dapat aksyonan na yan. At kahit na mag-change na ng itong tinatawag na 28th Congress at mag-expire ang 19th Congress, eh wala daw yan epekto sa impeachment, sabi ni Attorney Bueno. Kaya mukhang mali si Tolentino, pakinggan natin muli. Accordingly. Hindi ba, sir, nag-a-apply lang ito doon sa legislative function ng Senado? Mabuti pa tong babae dito, tong broadcaster, alam niya ang yung function lang ng legislative ang napuputol at hindi makontinue yung 19th to 20th Congress. Pero yung impeachment ay tuloy-tuloy yan, forthwith to proceed. Walang yan. Bawal sa batas na i-stop ang impeachment, lalo na mayroong mga ebidensya. Diba? At magpetisyon ngayon ang Congress, sila Luistro, ay nagsasabi na magpetisyon sila Brusas. At hindi mangyayari yung ganyan na ipatigil ang impeachment ni VP Sara. Okay, so ito pakinggan natin Tolentino. Dito natin malalaman na ang kulay nito ay green pala. Maka-green ito, maka-DDS pa rin. Ito, atin na pakinggan. Hindi po. Sa lahat po kasi ang power po ng ang bawat isang kongreso is separate and independent from each other. Similar to the previous Congress and the future Congresses. So ibig sabihin po niyan, lahat nung ginawa ng kongresong yon ay para lang po sa kongresong yon. Hindi po niya pwedeng ipasa yung kanyang kapangyarihan sa susunod na kongreso. Ayan, so yung pinag-usapan diyan, tama si Tolentino, yung kapangyarihan ng 19th Congress, hindi yan pwede ipasa. Pero yung impeachment, iba kasi yan, merong impeachment rules talaga na hindi pwedeng mawala yan kapag naumpisahan na may submit ang mga articles na yan. So magkaroon na ng schedule. 'Di ba? Nagkaroon na eh. Kaya lang laging pinopostpone ni Escudero
dahil sa delaying tactics para daw at least ay June 30 na ay uupo na yung mga bagong congressman at senador. Ang problema niyan, baka majority pa rin ng alyansa ang nasa Congress at sa Senado ay parang tabla-tabla lang, di ba? Pero ang Congress, majority talaga ay alyansa anti-Duterte talaga. Kaya ang maghain kasi ng reklamo ay ang Congress kung majority ang buboto, pipirma ng impeachment, aksyonan talaga yan ng Senado dahil nasa batas natin na forthwith to proceed. Walang delay, di ba? Ganyan yan. So, sila Luistro ngayon ay nagplano na maghain na ng reklamo. Sila, Congressman Luistro, together with yung iba pang mga kongresista katulad ni Dilima at ni Chel Jukno. Ayan. Kaya talagang maghalo na ang balat sa tinalupan dito, Kongreso versus Senado. Okay, balik tayo dito sa ating balita tungkol kay Tolentino to. Senate Majority Leader. Okay, so ito kayo na lang ang maghusga nito kay Tolentino sa kanyang mga sinasabi. Ang kapangyarihan po ng bawat isang Kongreso ay galing sa Constitution o sa saligang batas. Hindi po ito galing sa previous Congress or existing Congress. So, ibig ba sabihin? So wala na po ito. Oo. Ang ibig sabihin po nito, de facto dismiss na yung kaso. Ayan, so si Tolentino mismo ang nagsabi na dismiss na daw ang kaso ni Sara Duterte. Paano ma-dismiss yan? Hindi pa nga pumirma ang mga senador Sabi-sabi nilang ibig sabihin yan, yung nagpakalat ng resolusyon para dyan sa dismissal of impeachment case ni BP Sara ay may kaugnayan kay Tolentino. Di ba? Bato-bato sa langit, Tolentino wag magalit. Ay atin lang yan. Freedom of expression talaga ito. Hindi naman kita minumura. Pero bakit sinabi mo na ma-dismiss ang kaso ni BP Sara? De facto. Dito nga, meron tayong dito sa last clip, makikita, mapanood natin si Brosas. Congresswoman Brosas magsasabi na sila ay magpetisyon kontra dito sa inihain na resolusyon ng Senado. Kaya maghalo ang balat sa tinalupan dito. Anyway, ito ang pangalawang clip, courtesy sa atin ng UNTV. Dito natin malalaman ang buong balita. Ano yung sabi ng mga senador kaugnay ng kumakalat na resolusyon sa dismissal ng impeachment? Bukod kay Senador Amy Marcos ay walang nakikitang Senate resolution o maging draft ng umano'y dismissal ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ang ilang mga senador na nagbigay na ng pahayag kaugnay ng issue. Ayon kay Senate President Francis Chis Escudero, hindi nito alam ang kumakalat na resolusyon at wala rin anyang naihain o nakabinbin pa ng Senado alas 10 kagabi. Itinanggi rin ni Senador Joseph Victor J.D. Ejercito. Ito hugas kamay lahat ng Senado Kasi alam nila na mali ang ginagawa nila. Ngayon, bakit kumakalat yan sa X, sa former Twitter? Kumakalat, doon nakuha itong itong resolusyon na ito na parang draft lamang kasi parang sample, di ba? At nakita daw ni Ping Lacson yan. Si Ping Lacson mismo ang nag-post niyan, sabi ni Manila Tweets. Kudos kay Manila Tweets, atin yan, brother natin yan sa pamamahayag. Okay, so dito naman si Estrada ay si JB nagsabi rin at si Escudero na wala pa silang nakita. Napaka-imposible naman yan. Nandiyan na yan nag-iikot na yan na resolusyon para kukuha ng majority votes para mapawalang bisa ang impeachment trial. Pero hindi mangyari yan dahil merong technicality ang batas na kapag naisubmit na sa Senado, natanggap na nila at pasado na sa Kongreso, pinirmahan na ng 3/4 of Congress, mahigit sa kalahati ang pumirma,
So pasado na talaga yan sa impeachment. Yan yung unang step niyan na kapag naisubmit ng Kongreso, aprobado ng Kongreso, majority ang boto ng Kongreso, ay automatic na yan, matic na yan, natanggapin ng Senado. Forthwith, proceed, do not delay ang pag-umpisa ng, kaya convene. Kapag nag-convene na daw ang Senado as impeachment court, magkasunod yan kapag nabasa na ang articles of impeachment, ang kasunod niya na meeting ng Senado is to convene the Senate as a court, as a trial court for impeachment. Sila yung mag-impeach ang Senado. At kapag hindi kayang ma-impeach ng Senado, ay ipasa yan sa Supreme Court. At ang Supreme Court ang mag-decide niyan. Ngayon, sino bang nasa Supreme Court ngayon? Kapag DDS ang nasa Supreme Court, ay talagang makawala si BP Sara. Pero kapag alyansa, maka-PBBM ang nasa Supreme Court, ay lagot pa rin si BP Sara. Di ba mga kababayan? Kaya ito yung ngayon parang ping-pong to Parang ping-pong ang bola. Magkabila na palo, di ba? At hindi pa natin nakikita ang ending. Pero technicality, wala talaga, talo talaga si Sara Duterte dahil sa mga ebidensya. Overwhelming evidence ang meron, di ba? Plus nandyan si Jerbel Luestro, sino ba yung mga kalaban talaga mortal na kaaway ni Digong, si Lila de Lima, Chel Diokno, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, at iba pang mga maka-alyansa. Kahit hindi alyansa, lahat ng partido ay kumukontra talaga yan sa DDS. Kasi ang DDS ay black sheep Sa mga lahat ng grupo, ang DDS ang unwanted na group dito sa politika sa Pilipinas. Dahil sa mga ginagawa nila na hindi matatanggap ng ating community ang ganong mga pag-uugali at ganong mga ginagawa. Alright, patuloy tayo dito sa ating balita, courtesy ng UNTV. Nakita nito ang kumakalat na umanay resolusyon at wala rin naman anya itong kaugnayan dahil mandato ng konstitusyon sa Senado na mag-convene o magtipon ang mga ito at tumuloy sa paglilitis. Iginit din ito na ang impeachment process ay lubhang naghahati, ngunit kailangan silang dumaan dito kahit na hindi siya pabor dito. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva na unang beses lang din niya ito nakita nang itanong ito sa kanya ng media at mahirap anyang magbigay ng spekulasyon dahil sa dami ng posibilidad. Kaugnay naman kung magkukonvene sila bilang impeachment court. Ito, so kahit nga itong ibang senador nagsasabi na meron pang mga possibilities. Merong maraming possibilities pero si Tolentino sinabi niya na wala na daw, de facto na. Tigil na daw at dismiss na daw ang impeachment ni BP Sara. Busis ba talaga ni Tolentino yun? Baka nagkamali tayo, di ba? Pero kinuha lang natin yun sa balita, sa One TV channel. Si Tolentino yun, ini-interview nila, di ba? At sabi ni Tolentino, wala nang visa ang impeachment trial dahil nagpalit na ng itong 28 Congress na. At ang Senado ay bago na rin ang uupo. At kalahati, ang 12 ay naiiwan yung mga incumbent na mga senador. So, halo na ang balat sa tinalupan nito. Ngayon, kapag majority ay PBBM, panalo ang impeachment. Ngayon, kung majority ay DDS, makawala, ma-free si BP Sara. At lalong kapag hindi yan ma-convict, hindi yan mahatulan, ay lalong dadami ang katulad ni BP Sara sa susunod na henerasyon. At masama sa Pilipinas na merong maka-eskapo sa ganitong mga kaso na pandarambong paggastos sa kwarta ng bayan na galing sa mamamayan na kinukuhaan ng taxes. Yun ang hindi alam ng mga DDS na ang tax natin ay yun yung kinukurakot. Blind talaga ang mga DDS, no? Kahit na tax nila ay napunta doon, kinurakot din. Ayaw nilang maniwala na nagkurakot ang kanilang idol. Grabe. Hanggang saan kaya? Kahit nga yung yung isang auntie ko, hindi ako makapaniwala sa isang auntie na
loyal pa lang kay BP Sara. At hindi ako nagsasabi na ako'y makaalyansa. Auntie ko yan, tita. Kaya sabi ko, bakit merong mga ganun na nabudol-budol ang isip? Hindi naman siya nakatanggap ng pera kay Digong. Diba? Pero bakit ganun? Ayaw nila maniwala ng mga balita na ganito. Ang pinaniwalaan nila ay yung mga DDS vlogger na ang sinasabi ay iba rin. Pabor na pabor kay Digong. Ngayon tingnan nyo sa mga vlog ng mga DDS. Sinasabi na nila na wala na, makawala na si BP Sara. BP Sara free na daw dahil dismiss na ang kaso, sabi ni Tolentino. Kaya lagot si Tolentino dito eh. Siya yung nagpakalat na wala na eh. De facto na yung kaso ni BP Sara. Okay, tapusin natin ng video. Tumanggi ring magbigay ng pahayag si Senador Christopher Bongo kaugnay ng issue. Ngunit sina Senador Risa Ontiveros at Senador Cynthia Villar, sinabi nila na wala rin silang nakikita. Wala pa akong nakikita ganun. Wala yan. Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, hindi niya ito nakikita, kailangan niya pa rin basahin ang kumakalat na umano'y resolusyon. Matapos ito, sinabi ni Senador Pimentel na may pagkakamali sa lohika ng resolusyon at malakian niya ang tsansa na hindi ito totoo, maging ang quotation ng constitutional provision ay hindi accurate o wasto. Nakita nga natin, actually sa social media ko pa nakita na merong ganyang umiikot. And na-browse ko lang naman. Ayun, so yan mismo, si Arlene Brosas nagsabi na meron nga sa social media. Umiikot na eh. Una daw yan, nakita ni Manila Tuits sa X, sa Twitter. At kay Ping Lacson daw ay nagpost ng ganyan. At din ngayon, napakarami na sa social media, even in YouTube, ay marami nang nag-upload niyan ng resolusyon na umiikot pero wala pang pirma ng isang Senado. Sino ang gumawa niyan? Sino ang nagpahiwatig? Tolentino ang nagsabi, di ba, na de facto wala ng visa, dismiss ng kaso ni BP Sara. Klaro yung kanina. Baka magalit na naman, di ba? Siya yung nagsabi, si Tolentino, na wala ng visa ang impeachment trial dahil tapos na ang obligasyon ng 19th Congress, hindi pwedeng ipasa sa 28th Congress. Tingnan natin kung pwede yan. At kung hindi pwede, ay dapat mag-sorry, mag-public apology si Tolentino sa mga sinasabi niya. Na napakagrabe. Wala na daw. De facto na, wala ng visa. Ano na daw, quits na daw, di ba? Grabe. May ganun ba? Mga kababayan, wala na ba talagang trial ngayon kahit na bilyon-bilyon ang nanakaw sa gobyerno? Hindi kasi pera nila yan, pera natin yan, pera ng taxpayer yan, pera ng mga nagtrabaho sa abroad, kahit mga DDS, pera nyo yun, taxes yun na kinuha sa inyo, ninakaw, tapos ngayon idol nyo pa rin si BP Sara. Kaya meron ngayong lumalabas na survey ng SWS na 10 Filipinos, 9 ang nagsasabi na ituloy ang impeachment. Kahit mga DDS nagsabi na ituloy. Yun 10 tao ang tinanong ng SWS survey, kada 10 tao, 9 ang nagsasabi na pabor sila sa impeachment. Isa lang ang ayaw. Yun lang yung bingi na hindi nakakarinig sa isyo. At loyal na DDS. Yun yung isa sa 10. Pero ang 9 sa 10, halo-halo na yun, pero gusto nila na mapatunayan na walang kasalanan si BP Sara. Ang iba, gusto mapatunayan na may kasalanan at gustong makulong si BP Sara. So yan sana ang intayin natin. Yung totoong impeachment trial para makapagrason doon si BP Sara kung nasaan yung pera. At kapag tama naman ang sinasabi niya, ay mawala yung kaso niya, di ba? She will be free from charges sa kanya. Kaya bakit hindi niya harapin ang kaso na yan kung talagang wala siyang kasalanan, di ba? The truth will set you free in the end. Yan eh. Kapag tama ka, mapatunayan, free ka na. Walang kaduda-duda.
Di ba mga kababayan? Pero kapag may kasalanan, lagot talaga. Alright, so ito, balik tayo kay Arlene Brusas. Ang nakalagay doon ay parang outright dismissal, no? De facto dismissal ng supposedly ay impeachment trial ni Vice President. Tayo po hindi tayo pumapayag dyan at hindi po katanggap-tanggap sa atin yan. Napakagarapal naman na gawin yan ng Senado sa ngayon. Dahil alam naman natin na ang panawagan, no, ang umiingay na panawagan ngayon ay put the Vice President in trial. Yun talaga ang umiingay na panawagan ngayon. Academicians, church workers, all the people na naririnig natin ang boses nila, gusto nilang magkaroon ng trial. Kasi paano natin malalaman kung wala talagang magiging trial? Sobra naman no, na hindi gagawin yung ganon. And hindi po ako, kahit hindi ako legal, naiintindihan ko na dapat magkaroon no, ng impeachment trial at buuin yon ng Senado at mag-comply sila sa saligang batas natin. Ayan. Parang ito kasi parang shortcut eh. So parang ang gagawin nila, para lang hindi magkaroon ng ano, they will do it in numbers. Pero ang nakalagay sa Constitution, specifically, sinasabi doon na dapat magkaroon ng trial once na naibigay na yung articles of impeachment. Ayan, di ba? Yan yung sinabi ko na kapag naibigay na yung impeachment articles at tinanggap ng Senado, pirmado ng Kongreso, 3/4 sa bilang ng Senado ang pumirma, 200 plus. Ngayon, ay natanggap ng Senado. Kapag natanggap na yan at nakasilyo na, ibig sabihin, forthwith proceed, do not delay. Kailangan aksyonan ng Senado dahil yan yung mandato ng konstitusyon para sa Senado na mag-act as impeachment trial court para sa mga i-impeach na government officials na tiwali at merong kaduda-duda, hindi lang kaduda-duda, proven na pagnanakaw ng pera ng bayan. Sumabuti pa ito si Arlene Brusas, sabi niya hindi siya legal, ibig sabihin hindi siya attorney. Pero alam niya ang batas. Si Tolentino, attorney ba yun? Hindi ko pa yun na-search kung talagang Tolentino, pero may that talagang attorney. Pero siya yung nagsasabi na de facto wala ng visa, ibig sabihin baka siya yung nag-circulate nito na resolution, di ba? Kasi siya yung klarong-klaro doon sa One News TV, si Tolentino yung in-interview at sabi niya talaga mismo na wala ng visa at dismiss na si VP Sara. Oh no, grabe. Ganito na ba talaga ang natin, ang politika sa Pilipinas at panggobyerno na nakaw lang tapos walang accountability. Kaya pala maraming tumatakbo at kapag nanalo magnakaw ng pera ng taong bayan, di ba? Ay nako, sana makarma kayo. Magtrabaho nga kayo, ang laki-laki ng sweldo nyo, tapos magnakaw pa. Alright mga kababayan, ako magtapos na. Maraming salamat sa panonood at sa mga bago pa lamang napasyal sa aking channel. Huwag niyong kalimutan i-subscribe. Ito malaking tulong sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, paalam sa lahat at ingat. God bless the Philippines.